Video na pre, video. Sumbong ko to sa opisina. Bargeman. Bargeman. Ito sabi sito eh. Ako bargeman. Exam niya na bukas pre. Review tayo pre. Harap sila tayo pre. Mag-ano ka? Ilan kayo mag-ano? 6. 6. 6 kami. Matagal ka na nagre-regular? Matagal ka na kapag nakasama sa lifting crew? Mga almost 2 years. 2 years? Tagal na pre. Tagal na. Almost 2 years. Pares na kasabay lang kayo na. Nakahigay sila, may puta pa. Tagal. Pag mag-exam, dapat pa rin yan. Nakatulog kayo ng maayos, ganyan. Nakatulog. Prepare kami para sa exam. Ano bang palagay yung paghahanda nyo sa exam? Anong palagay yung i-examin nyo? Mga compute. Compute. Ay, ikaw. Ano eh. Ano ba mga tatanong niya? Kumbaga, para sa mga abot sa mga senyas. Senyas. Kaya alam ko na lang siguro magano. Madalas tinatanong dyan na, syempre, alam niyo na to, di ba? Mga signal. Familiar na kami. Papapamilyar na kayo, mga ilang signal yan? Madami. Mga 14 sign na sabi. 14 lang naman ang hinihingi, 14 eh. Bigyan mo nga sample, tigin ako. Tig 14, yung di niya nabanggit, banggitin mo nga. Kakaya yan. Bigyan ka sample. Salitan kami yan. Salitan kaya. Ubusin mo lahat sa'yo. Hindi, salitan kasi maubusan siya eh. Maubusan siya. Dapat. Okay, bigyan mo ng sample. Sa akin, boom up area. Ay, dalawa na kagad yun. Isa yun. Boom down bira. 4. Ilan pa? Yung boom down kasama na doon eh, ano? Kasama na doon. Tsaka yung bira kasama na doon. Magkaiwala yun. Magkaiwala ba yun? Kinombinasyon mo eh. Okay, sige. Dalawang. Oops, linawin ko lang yung mali ko dito, no? Magkaiba pala ang bilang ng kombinasyon, no? So kung nagsenyas ka ng boom up, iba rin ang bilang ng boom up area at ang boom up bira, ang hoist up, hoist down, swing left slowly, magkaiba pala ang bilang nun. So pwede siyang idagdag sa bilang para lang mapuno nyo yung 14 hand signal na kulang. Ang 4 na yun. Sunod. Boom up. 6. 5. Boom down 7. Ano? Ilan na? 6 pala, 6. Sunod. Okay, basta alam niyo na, di ba? Alam niyo na. Siyempre napag-alam naman kayo eh. Lifting gear pre, 5. Alam ba kung ano yung lifting gear? Yung mga ginagamit sa paglilift. Ayun, diba? Diba nabiglang nandang ko, no? Pero alam niya, araw-araw yung ginagamit yun. Nabablanko lang. 5 lifting gear lang. 5 lifting gear. Lifting belt. 1. Shackle. 2. Napaisip, pero araw-araw natin ginagawa yan. Tagline. 3. Sa'yo naman. Anong kulang? 3 na. Yung di niya nabanggit. Chain block. Ilan ang bilang mo nun? Iba ba yung lifting chain ba? Lifting chain. Lifting chain. Chain block. Chain block ilan na? 5. Dagdagan nyo pa. Cable. Ayun na nga, lifting cable. Wire. Basta yun ang lifting gear, no? Klase ng tali. Ilan? Madami. Hindi mo, wag mo na sama yung mga pansiman, yung mga cuts po, mga nut, ano, wag na. Yung normal na sa rigging. Okay. Choker. 1. Double choker. 2. Basket. 3. Vertical. 4. Double basket. Double ba? Kung tapos yung double choker, yun na rin halos isa sa kasama na choker sa'yo rin. Yun din yung ano ko eh. Ano hindi nabanggit? 4 leg. Mga ganun. Anong tawag sa pag tinalihan mo yung container van? 4 leg. Anong tawag sa tali na yan? Vertical. Hindi yun vertical kasi nakaano yun eh. Kababanggit ko lang kanina natin, pinag-usapan namin ni Eman. Wala agad sa isip. Hindi mo yung matawag na choker. Anong tawag tayo sa tali na yan? Bridle hitch. Bridle. Isipin mo bride, parang bride ganyan. Bridle hitch. Parts ng crane. Alam nyo siguro parts ng crane, no? Ilan? Hindi, mga parts ng crane. Mga ilang Familiar ka na. Hindi pa ganun ka perfect. Pero di ka matututuro sa ano sa labas eh. Siguro mamaya. Tandaan niya na pag-actual na. Unang-una, huwag kayong tatalikod sa operator. Di baling sa actual ginagawa niyo yun. Pero pag dahil nga sa trade test siya, huwag kang tatalikod sa... Kumbaga, haharap ka ng magandang posisyon. Kung andun yung crane,
kailangan nandito yung load sa harapan mo para nakaharap ka sa operator. Kasi mangyayari kung nandito yung crane, andito yung load sa kinakatayuan ko, tapos andito yung pagbubuhatan, ibig sabihin mangyayari nakatalikod ako. So kailangan, lagi ka nakaharap sa operator, huwag kang tatalikod. Ano yun parang pag tinignan ka, eye contact tawag yung communication kasi tawag yun Visible. Communication visible. Tapos, hindi ikaw, anong gagawin mo pagka ready na? Papangat mo, di ba? Pagkaangat, patigilin mo muna. Siguro mga isang dangkal o mga 1 meter o ganyan. Hanggang tuhod. Ayan. Nakahubad ka pa. Break time. Hindi nakaano live pa naman so para makikita sa YouTube to. Tapos lang yun. Pahinga. Basta pagkangat, tigil. Sakto lang ginagawa. Tingnan natin kung nakalibel yung load na. Nakalibel kung magandang pagkatali, kung secure lahat. Tapos dyan, mga tip dyan, yung communication. Ayan, laging di nawawala yung communication. Huwag kang magsasarili na pag nagpabira ka, pabibira mo na kagad. Hindi. Kausapin mo ilan ba kung nagbubot kayo container ba? Basta malaki. Ano yan Hindi mo kita yung buong tatanungin mo rin yung mga kasama mo. Pre, bira na ba? Okay na ba? Taas na natin. Pag nag-agree sila, tsaka nyo na ngayon patataas. So yun ito hindi naman kasali sa trade test, pero sa actual, ginagawa lagi yan communication. Lalo pag di kita. Nagagawa naman namin. Kasi dyan mangyayari yung pag nagpababa ka, pinarya mo, may tao pala sa ilalim, naipit yung daliri, yun na. Tapos, hindi rin kasali sa trade test to, pero ginagawa lagi-lagi decision making. Alam niyo minsan may mga nagtatanong sa akin na ba't si ganito, ba't si ganito ginagawa. Ba't pag ikaw gamit mo main hook, ba't pag siya bull hook, ba't siya main hook, ba't ikaw bull hook. Walang mali ron pre. Tawag kasi doon decision making. Unang-una, maraming dahilan ba't nagbabago yung iba yung diskarte ko, iba yung diskarte mo. Dati ang araw, kakastiguin kayo ng mga kapwa nyo rigger, o lalo mga baguhan, tapos kakastiguin kayo ng mga senior na wag ganyan, wag ganito. Ikaw ang mas nakakaintindi. Yun nga, tawag doon decision making na kailangan kung ano yung ginawa mo, panindigan mo. Wala sa tagal, wala sa ano. Halimbawa, pakiramdam na okay naman yung tali mo, ayos na yan. Tapos minsan may dyan, uy, dapat ganito, dapat ganun eh. Kasi isang lifting, ang tagal na namin ginagamit yung lifting belt na to, makita mo yung lifting belt, durug-durug na. Kasi isang lifting, hindi lang naman yung discarte kayo. Hindi lang diskarte. Ano yan? Iba-iba. Kasi minsan mga veteranong rigger, kahit luma na yung belt, tagal na namin ginagamit yan, hindi naman napapatid eh. Ikaw medyo sanay sa safety. Meron naman din sanay sa safety, ikaw naman, dahil no choice ka, walang magamit na ilang, no option walang magamit na belt, pwede na. Kung alam mo naman na pwede naman talaga gamitin, yun, panindigan mo na, ito kaya pa talaga. Kasi mangyayari yan, turuan sabi ni ganito, sabi ni ganun, pwede na yan naputol. Pre, ba may crime pre, tanong ko kay pre. Anong tawag dyan sa may likod na yan? Yung frame na yan, yung tiyatayo ng truck. Frame na yan. Anong tawag dyan? Yung di ba yung taas ng counterweight, yung pa letter E na yan. Yung sa pelikura ng truck, yung tawag dyan. Gantry yan, A-frame. Tawag dito sa may pulley na to. Pulley rin naman tawag dyan, pero may ibang tawag pa yun. Yung kinakapitan ng boom support, yung pendant support yan, tawag dyan, yung cable na yan, pendant support yan. Etong pulley na to, ang tawag dyan, maraming di ba yung boom na yan, ilang dugtong yan? Ano yung unang boom tawag dyan sa may unang boom, unang section? Yung patasirok na yan, pinakapuno, ang tawag yan. Oo, boom yan, nahati yan sa tatlo. Sa gitna at saka yung dulo. Yung unang boom ang tawag yan. Sa dulo, yung boom pwede. Pero tawag yan talaga, base. Base boom. Yung gitna, siyempre boom na yan. Yung dulo, boom tip. Tama, boom tip. Yung pinakadulo niya, yung alam mo kinakapitan ng single. Yun yung pinaka yung single. Yan. Yung pulley na yan. Yun. Steel. Ship. Kasi may mga ship yan. Talaga. Yan yung nating gear. Asan yung ring gear dyan?
Hindi siya namang ringer, anak ng bako. Asan na ringer? Oh, yung third table. Asan ang third table? Center table. Yung ringer yun yung pinaka... ringer, center table, isa lang ang tawag yan. Pero mata sa gaya, ringer siya eh. Then out. Pinakapata ng duyan. Kung bakit namimik ng kay kasi ito na siya kaya tawag isang table. Okay, so linawin natin no. Kanina kasi malakas ang hangin eh. Hindi kaya ng noise reducer, napuputol yung boses natin. So ituloy ko lang no. Balik tayo dito. Itong pinakapunong boom na yan, yan kabuuan kasi niyan. Tawag dyan is boom, di ba? Pwede siyang tawagin lattice boom kasi nga gawa siya sa tubo na ganyan. Tawag sa kanya lattice. So itong pinakaunang part, ang tawag dyan is base boom. So yan na. Base boom or mother boom kung saan nyo siya madaling tandaan. Tapos yung gitna niya, boom section. Yan, nahati yan sa mga sa mga tatlong parte. Parang small, medium, large yan. Parang kada 3 metro. Meron siyang, yung 3 meters niya, small yon. Tapos yung medium, yung 6 meter. And then yung sumunod 9 meter. So depende na rin yun, basta boom section siya. Pag sa dulo, yun naman ang tatawag na boom tip. Yung kayo nang tinuturo ko, boom tip yon. Ito naman ay yung umahawak sa kanyang cable. Pwede natin yung tawaging boom support or boom pendant. Yan, pwede rin tawaging pendant cable. Yan, maraming pwedeng tawag sa kanya, no? Basta yung may sa kanya yung umahawak sa boom. Boom support, boom pendant, pendant cable. Yan. Ito naman yung pulley. At ito naman yung boom ribbing. Yan, boom hoist ribbing ang tawag yan kasi nakarib na nga siya. Yan. Pwede rin siyang tawaging boom laughing. Yan. Yan ang pwedeng itawag sa kanya. Dami yung pangalan, no? Pwedeng basta hoist ribbing, boom hoist laughing kasi nga siya yung nagpapa-laughing sa ating boom. Ito naman, ang tawag dito ay yung mahabang bar na yan na parang silindro. Ang tawag sa kanya ay boom stop. Boom stopper. Yan, stopper siya. O kaya pwede rin tawaging back tilt, tawag dito, back tilt prevention device kasi nga siya yung nag-i-stop sa boom na mag-overlap eh. Pag na-overlap siya yung magpipigil. May device siya na para magli-limit, no? So malambot lang din yan, hindi siya talaga actually na pag nag-over boom up ka ay titigil talaga siya. Support lang din to. So device lang din yan. So kayang-kaya niya rin baliin yan pag nag-overlap ka na nakabypass yung LMI. So yun nga, at ito naman syempre kable. Kung sa main gamit yan, main rope hoist. Pag auxiliary, auxiliary rope hoist. So yun lang naman mga dagdag ko, no? Pagdating naman dito sa may cabin, no? Sa operator na to, ito mga tawag ito lever o sa Tagalog ay sable. So yun, syempre yung mahalaga yung pre and post operation, no? So ano ba ibig sabihin ng pre post and operation? Para siyang load eh, no? So may tatawag yung prepaid tsaka postpaid load. So ibig sabihin, umpisa bago mag-operasyon at pagtapos ng operasyon, no? So halimbawa bigyan ko ng example, no? Halimbawa na example pa. Bago mag-operate, 5 bagay. So ano bang dapat nating gawin bago mag-operasyon, no? Siyempre, unang-una, kahit sa operator ginagawa namin to, check up muna, no? So bilang rigger, ano ba check upin nyo? So siyempre, ang ginagamit nyo naman ay lifting gear. Yun yung check upin nyo lagi, no? Check nyo yung mga lifting gear kung may mga crack ba, dapat pa ba siyang gamitin? Ano bang size ang dapat mong gamitin? Gaano kahabang cable ang dapat mong gamitin? Yan. Pre-operation ang tawag dyan. So pinaghahandaan na natin, no? Bago kayo mag-lifting sa actual, tignan nyo na agad kung ano, ipakita nyo sa assessor na okay ba itong lifting, but talagang obvious, no? Na kunyari chinecheck mo talaga sa totoong buhay, parang di mo naman yata ginagawa. Pero talagang pakita mo sa kanya na chinecheck mo yung lifting gear, okay pa to, yung shackle, okay pa to. Yan, 1 point puntos na yon. Nag-check up ka na, kasama na sa pre-post operation. And then yung pagbubuhatan, dapat alam mo rin kung saan ilalagay. Laging ginagawa yan sa mga rigging operation, sa mga lifting operation. Laging tinatanong ng operator, saan ba kukunin to? Saan ba natin ilalagay? Para malaman natin yung distansya, etc. bla bla bla. So ganun ang gagawin nyo, no? Pag actual na. Tanong nyo kung saan ba bubuhatin at saan ilalagay. So communication yun, pasok sa communication yun. Pag napansin mong okay na,
Ikutan mo yung kailangan nyo. Kung pagbubuhato nyo, kailangan may barikada yan. Hanggat maaari, dahil nga syempre trade test, no? Syempre kahit pakitang tao, pakitang gilas, yun na rin yun. At yung pag nagsisenyas kayo, kailangan formal na formal din. Di baling magmukha kang kengkoy. Tumayo ka ng diretsyo, yung kamay mo, kung magpapahoist up ka, magpapahook up ka, kailangan diretsyo, hindi yung ganun-ganun. Yung gagawin sa trade test yun. Kailangan formal din, kahit bumuha kayong kengkoy, ganyan-ganyan, slowly, down, ganyan. Boom up. Huwag yung boom up na alanganing boom up, alanganing boom down. Huwag iiwasan nyo yung ganung senyasan. Pag sa trade test, kailangan malinaw. Yan. Kung boom up, thumbs up talaga. At pag boom down, yan, pababa talaga. And then, close open, etc. Bla bla bla. Basta malinaw ang senyasan. At kung magpapaswing kayo, huwag naman yung ganun-ganun. Kailangan, formal na formal din. Kung paano makikita nyo sa mga ginagawa ng mga nagre-raker na gumaganyan, turn left, turn right, ganyan, stop. Huwag naman yung stop na parang ano rin, parang gaganyan-ganyan. Diba kasi pag nagganyan, gumagano'n, yung ganyan kasing style, yung ganyang stop, hindi pa siya talaga ano totally pang international eh. Kailangan talaga yung obvious na parang nag-ano ka, nagpapay-stop talaga. Yung kitang-kita. Kasi sa malayo, hindi kita yung magbubuhap ka, bigla mo sabihin ganyan. Medyo malabo yan, hindi siya ganun ka-visible. Pero kung i-raise mo yung kamay mo talagang gumaganon ka, o kaya ganyan. Yan. Kaya na magandang tamang senyas ng pay-stop. Although sa actual, kahit hindi kayo ganun dahil hindi yun ang nakasanayan nyo, pero dapat pag trade test, ganun yung gagawin nyo. Stop. Talagang obvious talaga yung papakita mo. So tapos syempre, tanggalin nyo yung kamay sa katawan nyo. Yan. Exercise nyo maigi. Total, lagi-lagi naman natin ginagawa to eh. Hindi kasali rito yung usapin na talagang zero knowledge sa rigging, no? So, ibang usapin yun. Kasi pag tinawag mong zero knowledge, na hindi niya alam mo ano yung tsura ng shackle, yan talagang zero knowledge, no? Pero kung may nakapag-practice naman kayo, kahit mga, sabi natin 1 week, ganun, 1 week, 2 months. Pero huwag mo talagang 1 week. Marami ka pang kulang pag 1 week. Pero kahit pa paano, familiar ka na. At least 2 months, siguro. Kung talagang yung 2 months na yan, lagi kang kasama sa mga lifting activity. Malaking bagay na yan, 2 months siguro naniniwala ako kaya mo nang kumuha ng ng NC1 para sa rigging. Basta yan, tulad yan, dagdag na rin to, kuha kayo ng mga tips sa mga bukod sa actual, nood din kayo ng mga YouTube ganyan. Yan, marami kayong matulong dito sa YouTube University. Tapos yun ano pa ba? Tulad nga na nabanggit kayo na, yung mga nakasama ko rito, mga magtataon na, may 2 years na ganyan. Pero ako naniniwala na kahit 2 months pa lang, basta malakas ang loob mo, alam mo naman talaga na kaya mo na makapag-rigger, nakakapag-lifting ka na, nauutosan ka na magtali, naniniwala ko na kaya mo na pumasa sa pagkuha ng NC1. Para ka paano yung maging skilled ka na rin at maging certified ka na. Iba lang kasi talaga yung pag sinabing zero knowledge, iba yun eh. Pag sinabing zero knowledge, hindi niya alam kung ano yung tsura ng crane, hindi niya alam kung ano yung shackle, hindi niya alam kung ano yung lifting belt. Ayun talaga yung zero knowledge. So yun talaga, malabo naman talagang pumasa. Pero kung ikaw familiar ka na nga at nakakasama ka talaga sa mga lifting activity, naniniwala ko na kaya mo naman pumasa. So iba dyan yung iba nga, marunong na sa kakanood lang na YouTube, marami nang alam eh, no? So ang problema lang sa kanila is hindi pa nakapag-actual. So yun medyo mahirap kasi nga pag sa actual, mabablangko ka. Tulad nga nung kasama ko kanina, mga matagal na namin kasama yon, pero nung tinanong ko, nabablangko pa rin sila, no? At yung nakaraang vlog ko nga, previous video ko na mga professional rigger na yon, pag tinanong ko, nabablangko pa rin. Nangyayari talaga yung kahit sa aming mga kapwa operator. Na minsan pag tinanong ako, kahit alam ko naman, nakawala sa isip ko, nabablangko kasi nga, nabubulaga. So ganun, basta lagi niyong ginagawa, review lang, nood kayo ng YouTube, tamang hand signal, ganyan, ano ba mga gamit sa crane, mga lifting crew, ano ba gagawin natin bago mag-operate, ano bang pagtapos mag-operate, anong gagawin, syempre, check nyo ulit yung mga ginamit nyo kung na-damage ba, ligpit nyo lahat ng mga gamit, ang mga kalat, linisin, yun. So medyo mahaba ng video ko, no? Sana kahit paano may natutunan kayo, at sana balang araw, gumabi. Yun nga, kita-kits na lang next vlog dito para sa mga rigger. Lakasan nyo lang loob nyo, kahit paano kita-kita rin tayo sa mundo ng lifting. Malit lang ang mundo natin. Ayan. Dating araw magkikita-kita rin tayo. See you next vlog.